Kapag terminally ill ang isa ka presidente at hindi na siya capable of doing his job, then the vice president should replace him. Ganon ang sa ating konstitusyon kag rules. Rules ng ating what you call this law. So yan ang sabi sa akin ha, na ang ating presidente magpapacheck up siya sa John Hopkins Hospital sa Amerika bago siya mag-attend ng, I think he is now in the States, in New York. Bago siya mag-attend sa United Nations at magpapacheck up siya ng kanyang sakit. He's very ill. Siguro, baka hindi na sa maabutan Halloween. Sa tingin ko lang. I don't know. Pero yan ang sabi ko, no. Terminally ill siya, ang ating presidente. Pero sa mga dami naman nga ninakaw nila, makapagamot man sa siguro mga stem cell. Share the live, share the live. Grabe, ang bilis. 2.2 million. Agad-agad. Ako, mine. Okay, yours na 20,000 pesos. Not only na ito ay maganda talaga ang design, pero of course, this is from Iloy Bugris. It is an iconic necklace. Do sa ano ba lang magka-necklace ka nang galing sa the one and only Iloy Bugris, correct? You're buying the name, the brand Iloy Bugris necklace. Mura na gani 20,000 bilat sing Iloy. Pag sinuot mo, ay ka Iloy Bugris ne. Oh. Ganon. Green is to represent my loyalty. Symbol of my loyalty to President Sara Duterte. Sa Ligang Batas, correct. Thank you, Leah. Share the live, share the live. Tapos, mag-ano kayo pa stars. Ang stars nyo, Bilatsing Iloy 209. Hindi kayo nahiya sa akin palalulo. Share the live, magpa-Gcash ka, magpa-stars. Kung hindi ko kontento sang dito nga, sweldo ko kasi to guys, kada live ko. Ang stars tsaka Gcash. So kung wala ka mo Gcash, kag wala sang stars, Bilatsing Iloy libre. Wala gani libre, gani nga tsupa, kag kantutan ngayon, ano ka mo man. Do kailangan po kuya mag-shout to the world every time. Okay, dyan lang muna kayo. Grabe ko dyan mga reklamo sa kwano. Ang mga reklamo dyan sa Bahrain ngayon. So, bigyan natin ngayon ng importansya mga kababayan natin sa Bahrain na ginapi-api. Ginapi-api, ginalipusta, tapos mag-alalasta ni Balao. Shout out dyan sa lahat ng mga workers, mga staff. Mga staff sang lahat ng Philippine Embassy Consulate ng Pilipinas sa buong mundo, hindi lang sa Bahrain. May isa talaga kayo ka common denominator. Puro kayo tanan mga makahang putay. Ewan ko ba Bilatsing Ilod, bakit ang susungit nyo? Hindi ko maintindihan. Lahat nga nagatrabaho halos sa mga gobyerno, mga himpilan publiko, mapa-ospital, provincial hospital, mapa-DTI, mapa-post office, mapa-DFA. Mapunta ka basta gobyerno, bakit ang yayabang nyo? Kag Bilatsing Iloy ang susungit nyo, ang papangit nyo naman. Kung sino pa Bilatsing Iloy nga mga mukhang gorilya kag aso. Mga mukhang unggoy yun pa ang mga salbahe. Bakit mahilig kayo mag-asta Bilatsing Iloy na parang pag-aari nyo kami nga mga Pilipino na doon mga busabos lahat na Pilipino? Hindi ibig sabihin OFW made. Hindi ibig sabihin kung OFW mababa lang ang kanilang sweldo. Kasi huda kung ano man ang kanilang status sa abroad. Nagpapadala pa rin kami ng remittances and this is how you are getting your salary from. Sa sahod namin, kami ang may mga pinakamalaking remittances. Ang mga OFW, bakit kung umastaning mga Bilatsing Iloy, ang mga mababaho man ang mga putay nyo, hindi naman kayo galactacid. Hindi man kayo nagabili sang sabon ni Iloy Bugris Oasis of Beauty nga may tea tree tsaka goat's milk. Kag papaya nga sabon para magbango ang inyong mga putay. Bakit palagi kayo nagsisimangot? Hindi ba kayo nakakantot bago kayo pumunta sa trabaho nyo?
Lahat na lang sila kung i-approach mo, alala mo ng itsura sa mga yudi puta. Doon naga-menstruation sila palagi nga naga-minupusal. Doon mga isang taon ang mga bilat sing iloy nga hindi natuhil ang mga tinggil. Kung hindi nyo bitchay, kag mainit ang ulo nyo nga magtrabaho, huwag kayo pumasok. You tend to vent out your frustrations on somebody else, especially to our kabayans na pumupunta dyan sa mga opisina nyo tapos pagsimangutan nyo. Ako gani masalapuan yung bilat sing iloy. Pag akong pumunta sa konsulate, kamay magkusmot-kusmot sa konyo di puta, tampuyungon, taka-stapler. Bisan ako sa ranay, tadayon ni ako sa ron mo ko. Assault, tapos maupo ko sa kwan, sa bahay ni kuya, hindi, kuya natatakot. I would be more than willing nga mag-upo ko sa bahay ni kuya, basta masampal takasang stapler. Pag ako pumunta dito sa Embahada ng Pilipinas, kag sa konsulate, may magsimangot-simangot sa kan bilat sing iloy. Bubugrisin talaga kita, ano ka pink putay mo? Ano virgin? Bilat sing iloy ang simangot sa mga yudi puta, do mga katsure. Ba't kayo ganun? Ba't ang yayabang nyo? Hindi naman kayo magaganda. Do akala mo do magkano sweldo sa mga yudi puta, equivalent sang sahod, wala pa gani 50 mil sa Philippine peso. Dami-damihan mo na mga stars, at least maka 5,000 para mag-start na ko pang bugres. Tapos magpa-Gcash or BPI money pay. Lahat talaga sila walang bukod tangi. Hindi sila approachable, hindi sila accommodating, hindi friendly ang mga iyo di puta. Gapalapit ka pa lang sa kanila, do Birne Santo. Do si Mana Santa, gaalala mo ni ang mga yudiputaw, hindi kayo magaganda, binatsing iloy nyo. I-compensate nyo sana ang mga itsura nyo nga do mga elepante. Kaga mga itsura nyo, mga binatsing iloy nyo do mga palaka, mag-smile naman kayo. Wala naman bayad, mag-smile. Nakasimangon sila palagi, di puta. Mga mga anak ni Bin Laden. Lahat ng mga bilatsing iloy do mga hindi nakantot, wala mga isa ka century. Ang mga taga-pulo, pag ito nga do mga sikaputay. Anong ginasikaputay niya? Sweldo sa mga bilat sa iloy 3,000. Why ka mo kanikalapot? 10,000 ang ginasahod sinyo. Do mga sikaputay, kag do mga sikaiyot ang bilat sing iloy. Noon, nung nag-renew ko sa passport ko, may naganon-ganon sa akin dito. Sa consulate, yun palang bilat sing iloy, do ginapagkatiwalaan lang sa gabinta lang sa sangkwan sang tubig, tapos ginautos-utusan. Pag sumita sa mga Pilipinong yudi puta, daw hari, sa daw siya ang konsul. Daw siya ang general konsul, buyayawong ko sa, ano kagago? Yudi puta, nag-iskandalo ko sa Philippine Consulate o dito sa Dubai. Bilat sing iloy, isparingon ko kitsaya. Ano ka dito ha? Bakit kung magsalita ka sa mga Pilipino, daw mga aso, napasitsitan niya lang. Napanirawa kayo dyan, grabe sa magsinggit ng gagoya. Bilat sing ilos paringon kung kitsaya tani, bumaba ka dyan. Putang ina ka. Grabe yaw-yaw ko sa kanya, gintudo-tudo ko sa buyayaw. Pasensya pa ay manog tubig ka lang digali. Sinaka ko talaga ang consulate. Ang consul. Ginakyat ko talaga si vice consul kag ginreklamo ko sa manog binta lang palang gago ice. Tapos ginautos-utusan lang sa nga siya magpapila sa mga Pilipino. Birada ako sa tudo gin-iskandalo ko say wala ko ako pag nagalit kasi ako mga anak. Kahit pa isileletrek ako, hindi ko natatakot bilat sing iloy. Basta ako hanggang mamatay ko maglaban, kuya. Victoria Nalos, thank you. Victoria, ikaw tong nag-order, no? Nag-reply ba ako sa iyo, ga? Hindi ko galit, napapaliwanag lang. Okay, so, Linlin, hi. Kamusta ka na, Linlin? Wala pa ako natatanggap, sorry, I burp. Wala pa nagpabuhay ng mano sa aking Gcash. Walang yaw-yaw kung walang Gcash yet. Share the live, share the live. Pa-Gcash ka mo danay, bilat sing iloy. May Soriana, tanga duwa kay parehas man ta Bisaya ay nung kakaman eh. Bisaya man ko ron lumanon. Pakay ko mapawya sa akong pag ako mag-istorya ng Ilonggano. Kala mo kaganda-ganda sa social media. Pauwi tira sa Pilipinas. Tira sa itong lugar. Hindi ka pa magtago.
Yung mong yun di puta, di ka gani ka isrot. Sandali lang. Hindi ka gani ka isrot sa pagpangabuhi mo ang iyo di puta. Ka istorya ka sakon, maano ka guigaga. Ang anak mo ni ho nga trangkison nga daw hindi masibinan. Kag paliguan mo ang anak mo, maano ka gitsakon alpot. Marubo-rubo ka sakon, ano ang ikasarang mo higaga. My gosh. Ito mga tao talaga, akala bala nila, hindi ko papatulan ang kanilang mga kwan. Share the live, share the live. CJ High, kanay sang kulintas. O sino na mag-mine sang kulintas, dalian nyo na. 20,000. Kung may gusto nga magtawag ni, still, no problem. Still is open. Gcash, Adore, mainit 250. Ano man na mga 250 na man kagamay. Gusto ko mga 2.5. 250 butigon, 200 gid lang. Antay ko kung magkano ang shipping. Sa Melbourne, okay. I-message na kita, Victoria. Okay. Share the live, share the live. Okay, so marami tayong natanggap na mga hinaing ng ating mga kababayan dyan sa Bahrain ngayon kasi daw sila talaga ang distress. I-compare mo sila ng Lebanon tsaka ng Israel. Pero though it's not kasi hindi normal sa Bahrain na masalanta sila ng ganitong krisis. Katulad sa mga Israel kag Lebanon, daw sanay naman sila sa mga putukan. Ang Bahrain in so many years ago, ito na naman ang first time ngayon na natamaan sila sa ligaw na drone. Pero hindi naman yung missile talaga, drone lang. Anyway, so, kay mabakal ko, karoon lang na bala mga tutbag, bala bilat sing iloy. Ma-announce ako kung magkano ang kanyang presyo sang tutbag, wala pa ko price. Kaya tatanungin ko pa yung mag-print. Okay? Now, okay, gusto ko maintindihan ninyo na si Senator Bongo, siya ang nagpupush. Please do not get me wrong. From a what you call this, responsibility-wise and job-wise, trabaho ng Department of Migrant Workers ang pag-aayuda sa ating mga OFW. Si Senator Bongo, ang trabaho yan nagapasa na sa nagakwa na sila, naga-approve na sila sa mga bills natin ng mga konstitusyon na sinusulat sa mga representative natin sa House. Ito naman ang Senate natin, sila na sa mga bills. So si Senator Bongo and his office today, I really appreciate it. At ang kanyang lawyer na si Attorney Kyla, nag-get in touch sa akin to tell me na nagkaroon na some proper complaint at may feedback na ang ating labor attaché na si Orville. Alam na nila kung ano ang ginawa. Sang isa-isahin ko kasi baka i-quote yung si Senator Bongo na manggaling sa bulsa niya ang ayuda. Wag ganon. Senator Bongo is going to push, or actually he is pushing. He is pushing and they are now at the works kung paano lahat mabigyan ang 2,000 plus na mga Pilipino dyan na in distress sa Bahrain. With his help, sa kanyang influence at power niya bilang authority, senador sa Pilipinas, ito na si Senator Bongo, siya mismo ang nakikipag-usap, nag-usap sila sa ating labor attaché. Sinabi niya na you have to do something about this. Na dapat dahil ngayon may krisis, ang Middle East dapat 24/7. Ang inyong telepono, lahat ng mga inutil, ng mga bilatsing iloy, nga ginapagsahudan nyo dyan sa Department of Migrant Workers, paalisin nyo. Palitan nyo na lang sang AI. Hindi gani kung hindi ni sila magising ang mga iyo diputa nga mga taga-Department of Migrant Workers nga magsagot sang telepono, customer service, palitan nyo sa mga adik. Yung mga tao nga nagasyabo nga hindi natutulog, sila ang ilagay nyo sa call center kasi yun mga reliable na sila na magsagot, magdamagan. Baka ang mga ginakuha nyo, mga ginapanghar nyo, mga buntis, palatulog, mga gababoy-baboy ang katawan, mga palalamon, may mga pig syndrome. Pagkatapos ang lamon matulog, wala gasagot sa call center, mag-hire kayo sang mga adiktos, kugyas.
Yun ang mga pinaka-reliable kasi walang walang sumasagot. May mga screenshots ako dito, ka 1 million times nagkalapudpud na ang thumb. Sang ilang Pilipino nagatawag dyan sa DMW, bilat sing iloy kahit isa wala. Dulakat sila busy, sila sa mga tsupaanay, balakag sa mga kantutan. Itong ginagawa sa mga satanista. Thank you so much. Ay, Boga, thank you. Mami Mona Lisa, I love you, Mami. Ayan. Pachikasa nyo ko para bungga-bungga ang pagbirada ko naman sa mga iyo diputa. Now, ang ating mahal, kasi mahal tayo ni Senator Bongo tsaka ni VP Sara. Hindi sila kaaway ng mamamayan, pero ining iyo diputa naton nga presidente, ang bilat sing iloy nga administrasyon sinungaling. Mga sinungaling kayo kag mga kawatan simula doon. Sa kataas-taasan sang kalibutan, pababa dito, spagiting pababa. Papunta sa konsul ambot siya ay kung sinong magnanakaw sa inyo, kayo dyan ang magsampalan. Akala bala nila na hindi magkakaalaman bilat sing iloy nga 20 lang ang binigay sa mga palaitot. Walang papalag ng mga Pilipino nga ang ginis-release mo kagdak ko'y kagdak. Ano ang problema mo kagdak yung diputa ang press release mo nagyabang ka? Ang sabi mo, $200 ang ipamigay doon sa Bahrain. Meron pa ko di recording. Sandali, iparinig ko sa inyo. Para may mga ebidensya. Tamaran ko yung daan sang wala ebidensya. Tayong dalawa, gidya mag-aaway, kagdak. Pagdating dito, kagdak. Sinungaling, kabilat sing iloy ka mo mag-press release. Daw mga mayayaman, nila matisita, treasure. Actually, we would like to ask for a supplementary. This is what you said. Supplementary budget for our distressed and displaced Filipino people. In the Middle East, what does it mean? Ibig sabihin, mapadagdag pag kayo sa budget. Baka, we don't know, baka 100 million, itipila kami nga daan. Mag-ilan kami, 9 million kami sa Middle East nga mga Pinoy. Tibilat sing iloy ang usapan. $200, which is around what, 12,000 pesos. Ang binigay nyo, 20 dinar Bahraini. Ang equivalent 3,000 palalulo. Ano ang mabili na? Ha? Bisan bulbul, wala na mabili. Di puta ang iba doon sa mga kwan. The moment that this conflict transpired, a lot of coffee shop closed down. May mga restaurant, Ramadan pa. Iba dito yan sa amin na kahit Ramadan, open kami dito ang mga restaurants, mga canteen and all. Bukas kami. May mga lugar sa Middle East na buong araw, wala talaga sila sang trabaho. After iftar na sila nagabukas, so they have to retrench some people. Nagakwan talaga sila, naga-force leave sila sa ibang mga trabante nila because, you know, they cannot compensate everybody. Kung sa isang restaurant, 4 ang trabahador mo, ginagawa na ng 2. Kasi mula alas 4 lang hanggang alas 12 ng gabi, half day lang ang kanilang duty. So ngayon, ito ang sabi mo, kagda ka, wala kami bulako. Dinig na dinig ka namin sang iyong opramismi. Nag-OPM ka sa aming mga OFW. Pero butigon ka man galing bilat sing iloy mo, daw kapangakig ka man sang kalibutan. Base man wala man isa napaltak, malaputsyong ka man, sir. Ayan o. And then of course on the ground, we do on-site services kasi. By way of example, may 1,200 na nabigyan ng financial assistance sa Bahrain. Magkano binibigay natin? Cash assistance? May cash assistance tayong pinamamahagi sa Bahrain. Around $200 pinamamahagi natin per person. So 1,200 na nabigyan sa Bahrain. And we provide services such as kung kinakapos sa basic supplies. Again, ulitin natin, baka hindi narinig. Sila. And then of course on the ground, we do on-site services kasi. By way of example, may 1,200 na nabigyan ng financial assistance sa Bahrain. Magkano binibigay natin? Cash assistance? DZMM na May ha. cash assistance tayong pinamamahagi sa Bahrain. Around $200 pinamamahagi natin per person. So 1,200 na nabigyan sa Bahrain. Kabutigon sa inyo. Hindi ko alam kung ikaw ang kasinungaling. Hindi ko alam kung ikaw ang magnanakaw. But you have to do something about this. Because according to the people, ipos ka ng baba mo, binatsing iloy. You have to call the embassy or the consulate in Bahrain tomorrow itself
At i-clarify mo kung magkano ang pinamigay kay ang press release nyo, $200 ang natanggap. Bilatsing Iloy sa mga taga-Bahrain ito, ho. 20 lang, maayong gabi, Iloy Bugres, na ami diri sa Bahrain, dili man tanan natagaan. Ang nawala ng trabaho, gitagaan o magdepende pa jud daw sa status ng visa. Ginpanghatag nila pero dili tanan. Ito ang sabi nila. Mga hindi rin kayo clear sa requirements kung lahat ba ng mga Filipino citizen or dapat ba trabahante lang talaga. So what is going to happen to those people na hindi nagtatrabaho dahil under husband's visa or wife's visa sila? What's gonna happen to those people who just went to Bahrain for a layover, tapos na-stock up lang siya doon? May connecting flight lang sa pauwi sa Pilipinas. Walang tutulong sa citizens ng Pilipinas, Bilatsing Iloy, na dapat sa mga ganito nga mga untoward incidents, mga tinatawag mo lang ang force majeure, hindi natin hawak ang mundo mo, something that we could not control. So what's gonna happen to these people na mga tourist visa lang? Ano mangyayari sa kanila? Wala sila chicha, Bilatsing Iloy? Pabayaan sa aton nga imbahada? Hindi naman nagbabago ang passport ng isang visit visa. So ba legally status-wise ng visa ang inyong kalakaran? There are so many people right now stranded in the airport of Bahrain, in the airport of Singapore, in the airport here. Mabuti na lang niya dito sa United Arab Emirates dahil mayaman kami at talagang mapagbigay ang aming hari. Ang mga tao na umuwi last time, nag-clear na ha. Meron na sang kwan, meron na sang record. Ako dito, nagpasinungaling na sila na umuwi sila hindi sa repatriation. Umuwi sila because they were normal travelers. Yan ang first na sinungaling nyo ngayon. Ito ang sabi sa mga kababayan natin. Ang binigay nyo, hindi 75 Bahraini dinar. Ang equivalent ng $200 is 75 Bahraini dinar. Ang binigay sang mga IOD puta, kag Bilatsing Iloy nga staff nyo, 20 lang. Ginpapila pa nila Dolores, ang lalahat ng mga Pilipino, gatagiti ang init. 32, 33 na ngayon sa Middle East ang init. Grabe ang pila, haba-haba. First nga imbukada, instead of 75 Bahraini dinar, ang binigyan nyo sila sang 50 dinar. Habang gatagal, Bilatsing Iloy, ginabigyan nyo na lang sila 20. Tapos ito pang sabi nila, shout out dyan Senator Bongo. Sir, magandang gabi sa iyo, tsaka kay BP Sara. Ito ang senaryo nga nangyari sa Philippine Consulate doon. Puro lahat. Kapatiran sa mga Bilatsing Iloy nga si Jam Magno Bigaon Baho Tinggil, mga group of companies. Ang pangalan sa mga taga-imbada, ang kanilang fraternity, Lot and Friends. Ang totoong pangalan sa embassy sa Pilipinas, Matet de Leon. Mga matinggera sila, mga magnanakaw, sila ni Kanday Jam Magno. Ang mga Bilatsing Iloy nga nagakuha sa pera sa mga Filipino people. So mga first 100, sabi sa mga, ako may witnesses, Kuya Bilatsing Iloy, kahit mag-abot tayo sa ICC, may witnesses ko. Instead of 75 Bahraini dinar, ang binigay nyo 50 lang. Ginkupit yung ambay chingko, Bilatsing Iloy, kadugo nyo ang bigaon nga si Dagol. Si Dagol, alpot bigaon nga may qualified theft na kaso, ang alpot sa butuan ng awat sa sang land title. Tapos, group of companies, yun rin si BBM nga ginakaw din ang ating UD puta. 805 billion nga nilagay sa malita nga mga pera. Sila ni ang mga fraternity, ang leader nila si BBM.